Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Isang maulang umaga sa inyo. Umuulan dito, kaya yung naririnig nyo ay ay patak ng ulan sa bubong sa labas, no. So, anyways, ang topic natin ngayon ay tungkol sa sa walang preno nating pagsasalita o pagbibigay ng komento sa social media, no? Sa panahon ngayon, no, parang napakadali na lang magsalita at mas maingay tayo kaysa noon, no? Mas puro tayo salita, hindi na tayo nagbabasa o nakikinig, no? At ang dali-daling magbigay ng opinion, no? Kahit hindi na natin pinag-isipan. At dahil dito, no, hindi natin alam, nakakasakit na tayo ng ibang tao. At hindi lang 'yon, no? Nasisira pa yung ibang tao. At pati kayo pwedeng masira sa sa walang prenong pagsasalita o pagbibigay ng opinion o judgment. Ang bilis nating mag-bash. Mabilis tayong mag-bash, no? Mas masarap mag-bash, no? Diba, kaysa magbigay ng ng compliment, no, sa tao. Kasi ang gusto nating mabigyan ng compliment tayo, no? Me. Pero sa iba, bash, no? So ganon. Parang dito tayo tuloy sa Facebook, no? Para tayong mga congressman na naglalabi ng ating mga opinion at naghihintay na maaprubahan para maging batas, no? So hindi ganyan ang social media, no? Ang social media, kinreate lang yan para itanggalin yung barrier of communication natin. At ngayon, at pag sinabing communication, dapat nagkakaunawaan tayo. At pag sinabing communication, dapat two-way yan, no? Hindi lang puro salita-salita, may nakikinig. Hindi lang puro post o sulat, dapat may nagbabasa, diba? So ngayon, hindi ka na makakapag-isip kung one way na lang yan. Dakdak ka na lang ng dakdak, diba? At kaugnay nito, diba, ngayon, akala natin, tuwan-tuwa tayo, akala natin kahanga-hanga na tayo pagka nag-i-express tayo ng ating mga opinion sa social media, no? Uy, akala natin ang galing-galing natin, no? Pero lingid sa ating kaalaman, no, hindi tayo kahanga-hanga kung maingay, sobrang ingay natin. Ako, magbibigay ako ng example, no? Nung mga nakaraang mga videos, no, sinabi ko na may mga kakilala ako talagang totoong eksperto, no? At espesyalista sa kanilang larangan. So, halimbawa, sa political scientist, talagang professor sila ng political science at author ng mga libro. May mga studies na ginagawa, PhD. Mga professor, may mga professor ko sa philosophy, sociology, no? Mga sociologist talaga, no? Sa mga administrador pa ng mga universidad, no? May mga kakilala ako diyan ng mga dean pa ng exclusive school. At mga aral talaga, siyentista, mga abogadong nag-specialize sa isang area, etc., no? Pero ano yung common sa kanila, no? Hindi sila pala post, hindi sila pala comment, no? Minsan nga re-react sila, like, hindi man palagi, minsan hahaha, laugh emoji, may maglalab, ganon. Hindi naman din sila sinsond, no? Alam mo talagang nagbabasa o nakikinig, no? So mas madalas pa yata yung oras nila ng pakikinig o pagbabasa sa mga sinasabi ng iba kaysa sa ginagawa nilang pagsasalita sa sa Facebook, no? At kahanga-hanga kasi pag sila ay nag-post,
o nag-comment, talagang talagang i-share ko. Babasahin ko talaga. At minsan uupo ako at at lili ano i, i ano magmumuni-muni pa ako sa content nila, no. Nag-iisip ako. So nai-educate ako. So ibig sabihin, no, mas hinahangaan ko yung mga tao na yun, na talagang legit na may alam, pero bihira magsalita. Pero pag nagsalita, sure ball, di ba? Kaysa nung sa mga taong mayat maya ay dakdak ng dakdak sa social media. Banat dito, banat doon. Okay lang naman yon, kaya lang, basta pinag-iisipan. Ang problema hindi natin pinag-iisipan Kaya tingnan mo, minsan mga balahura, balasubas, mag-comment, no? Kasi, wala na, nadadala na ng emotion, hindi na kontrolado ng isipan, yung sarili. Emotion na yung kumukontrol doon sa kanya. It means wala na, out of control na. So, pero tingin nila kahanga-hanga sila. So ngayon, dapat maghinay-hinay tayo sa sa pagsasalita ng tuloy-tuloy, no. Dahil hindi umaayos ang ating paraan ng pananalita kung mayat-maya tayo nagsasalita. Mas nagiging maayos pa ang pananalita natin kung tayo ay bihira magsalita. Dahil napag-iisipan natin kung ano sasabihin natin. Dahil makakapagsalita lang tayo ng maayos kung alam natin kung ang sinasabi natin. Kapag di natin alam ang sinasabi natin, basta kung ano lang nag-pop up, sige. Hindi maganda ang kalalabasan nun. So kaya mag-share ako ng sinabi ni Plutarch tungkol dito. Kasi nung araw nangyayari na ito. Hindi lang sa panahon ngayon, nung unang panahon pa, no. At ngayon, yung i-share ko ay sinabi ni Plutarch. Si Plutarch ay hindi siya Stoic, no. Siya ay chronicler. Pagsusulat ng mga biography ng iba't ibang mga tao. Dakilang tao nung unang panahon. At nagbibigay siya ng review doon sa biography. Na halimbawa, yung pros and cons, pupurihin niya at babatikusin din niya, no? So, nagwe-weigh siya sa bawat biography ng mga dakilang tao. At isa na rito sa mga dakilang tao na kinronicle niya ay si Cato, na siya namang hinahangaan ng lahat ng mga Stoics, no? At ito ang sabi ni Plutarch kay Cato. Sabi ni Plutarch, Cato practiced the kind of public speech capable of moving the masses. Believing proper political philosophy takes care, like any great city, to maintain the warlike element. But he was never seen practicing in front of others, and no one ever heard him rehearse a speech. When he was told that people blamed him for his silence, he replied, "Better they not blame my life. I begin to speak only when I'm certain what I'll say isn't better left unsaid." So, ibig sabihin, sabi ni Cato, kasi si Cato, ang galing-galing mag-speech, no? Pero, hindi naman siya nakikita na palaging nagsasalita. Hindi rin siya nakikita ng palaging nagpa-practice. Pero, nung tinanong siya, bakit ka ganyan? Sabi ni Cato, kasi nagsasalita lang ako kapag ka talagang alam ko yung sinasabi ko. Hindi siya nagsasalita pag hindi siya sure. Diba? So, dapat maging ganun ang attitude natin. So, just because alam natin isang bagay, doesn't mean kailangan nating ibulalas, no? So, may mga bagay na hindi natin alam na akala natin, alam natin, pero hindi pala natin alam. So, at isa pa, no? So, minsan maging sensitive tayo. Baka mamaya, yung sinabi natin, no? Recorded na yan sa social media. Tapos biglang-bigla, after a few years, no, biglang sa memory, sasabihin mo, walang nasabi ko pala to, no. Ikaw mismo mahihiya ka sa sarili mo, no. Basahin mo yung memories mo. Nasasabi ko pala noong araw to, di ba? Ikaw din mahihiya sa sarili mo. So imagine mo yung mga nakabasa noon, di ba? So hindi ka nahiya noon, di ba?
So kaya nga kaya maging tayo, maging ah ah magkaroon tayo ng control sa sarili. Huwag nating hayaan ang emotion natin ang ko-control sa atin sa pagsasalita natin, no. Mapa-social media man 'yan o sa labas, no. Ang dapat manaig sa pagsasalita natin ay yung isipan natin. Dahil pag isipan natin ang may control, yan ang magsasabi kung kailan tayo magsasalita o hindi. At sa pagsasalita natin, yan ang magsasabi kung alam natin ang sinasabi natin. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.